بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبإذن الله تعالى ipagpapatuloy natin ang ating klase, ikawalong klase sa Sharh Qawaid al-Arba' ni Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala sa ikapito ng Jumada al-Ula, year 1446 Ba'da al-Hijrah, na naayon sa November 9, year 2024 Christian calendar. So, sinabi ni Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في التوحيد. At ang word na wama, at alam natin anong ibig sabihin ng waw, wa, at ang ibig sabihin nito ay and, at wama, at ano, or sa English, and what, wama, ibig sabihin at ano, or sa English, and what. At ang word na hiya, nakuha na natin, al-qaida, nakuha na rin natin, sinabi ni Sheikh Fawzan, hafidhahullah, al-qaida, ito ay ang pundasyon kung saan maraming issue or maraming paksa o sanga ang nagmumula. At nakuha na rin natin ang ibig sabihin ng fi at ang word na tawhid at tawhid. At ang translation nito, وَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي التَّوْحِيدِ, at ano ang alituntunin sa tawhid? Ano ang alituntunin sa tawhid or ano ang principle, mga prinsipyo sa tawhid? At ang next na word or next na phrase, sinabi ni Sheikh Salih al-Fawzan, وَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي الشِّرْكِ وَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي الشِّرْكِ. At nakuha natin lahat ng mga words na ito at ang ibig sabihin ay at ano ang alituntunin sa shirk, at ano ang alituntunin sa shirk, o ano ang prinsipyo sa shirk. Sinabi ni Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين. Ang unang word dito ay lianna. At sa previous na mga lessons na nakuha natin ang word na liannani. Liannani sa introduction ni Sheikh Fawzan, hafidhahullah, binanggit ng word na liannani. At ang original word na ito ay lianna. Lianna. At ang ibig sabihin ng lianna ay dahil. Lianna, dahil. Or sa English, because. At ang next na word ay kathiran. Kathiran. At ang original na word nito ay kathirun. Ang original na word ay kathirun. At sa mga nakapag-aral ng Nahu, ang word na anna ay harfu nasbin. At ang epekto nito ay ang next na word, ang huling letra nito ay nagiging fatha. Kaya lianna kathiran. At hindi lianna kathirun. So side point lang ito. At ang kathiran or ang kathirun, ito ay tulad na word na nakuha natin previously, kathiratun. Kathirun ay tulad ng word na kathiratun, ngunit ang pagkakaiba ng dalawa ay ang kathirun ay ginagamit para sa panglalaki, masculine, at kathiratun naman ay para sa pangbabae. At ang ibig sabihin ng kathirun ay marami. Marami or sa English, many. At ang next na word ay min, na nakuha na natin ito. At ang next na word ay annas, annasu. Type. So, annas, ang ibig sabihin ng annas ay mga tao or the people. Kaya sa Quran, meron tayong sura o kabanata na suratun nas. Kabanata tungkol sa mga tao. Or chapter, the people. At ang next na word ay yatakhabbatuna.
yatakhabbatuna. At ang word na yatakhabbatuna, marami itong kahulugan. So, maaari nating sabihin na nalilito, o naliligaw, o nagkakamali. Nalilito, naliligaw, o nagkakamali. Or sa English, confused, stray, or made error, and so on. Confused, stray, or made error. At yatakhabbatuna, ito ay jam'un, ito ay plural. Kasi ang word before dito ay annas. Kung sasabihin natin annas, hindi natin pinapag-usapan isang tao lang, ngunit maraming tao. Kaya ginamit dito yatakhabbatuna. At kadalasan kapag makita ninyo na waw at nun pagkatapos ng isang verb, tulad dito yatakhabbatu, pagkatapos nito ay may waw at nun, ito ay nagpapahiwatig na ito ay para sa jam'un. Ito ay para sa pangmaramihan. Tulad ng kafirun. Ang singular ay kafir. At dinugtungan natin ng waw at nun sa huli, kafiruna. So, ibig sabihin, disbelievers para sa plural. At ito ay general at hindi ito applicable sa every single na word. So, ang next na word ay hadaini. Hadaini. At before dito may word na fi. Nakuha na natin ang word na fi. At ang kasunod ay hadaini. At ang ibig sabihin ng hadaini, at before dito nakuha natin ang word na hadha at hadhihi. Hadha at hadhihi. At ang ibig sabihin ng dalawa na iyon ay ito. At ginagamit natin iyon para sa mufrad, sa singular, pangisahan. Ang hadaini naman ay para sa muthanna o para sa pangdalawahan. Para sa pangdalawahan or sa English dual. So ang translation nito ay dalawang ito. Dalawang ito. Or sa English, these two. These two. At sa English at Tagalog, meron tayo singular at plural lang. Pero sa Arabic, meron tayong singular at dual at plural. At ang plural ay 3 and above. Ginagamit para sa tatlong bagay at pataas. So ang hadaini ay dalawang ito or these two. At ang next na word ay al-amrayni. Al-amrayni. At ang ibig sabihin ng al-amrayni ay, at ang singular nito ay al-amru. Al-amru. At dinugtungan natin ng ya at nun. Kasi before dito ay hadaini. Dual. So kaya ang next na word ay magiging dual rin. Al-amrayni. At ang ibig sabihin ng al-amrayni ay usapin. Ang dalawang usapin. Ang dalawang usapin or two matters. Two matters. At ang translation nito as a group ay li'anna kathiran minan nas yatakhabbatuna fi hadaini al-amrayni. Dahil marami sa mga tao ang nalilito. Dahil marami sa mga tao ang nalilito o naliligaw sa dalawang usaping ito. Sa dalawang usaping ito. At ang tinutukoy dito ay at tauhid at shirk. Ang dalawang bagay ay ang tauhid at ang shirk. Dahil marami sa mga tao ang nalilito o naliligaw sa dalawang usaping ito. At ang next na phrase ay yatakhabbatuna fi ma'na at-tauhidi ma huwa. Yatakhabbatuna fi ma'na at-tauhidi ma huwa. At bago lang natin napag-usapan ang yatakhabbatuna, na nakuha na natin ang word na fi, ang next na word ay ma'na. At ang ibig sabihin ng ma'na ay kahulugan. Ma'na, kahulugan, or meaning. Sa English, meaning. At ang next na word ay at-tauhid, na nakuha na natin ang ibig sabihin ng at-tauhid. Ang next na word ay ma, at bago lang natin napag-usapan ano ang ma, ang ibig sabihin nito ay ano. Ano?
or what? Ano or what? At ang next na word ay huwa. Huwa. At previously nakuha natin ang word na hiya. At ang hiya, pwede natin ito i-translate as siya or ito. Ang huwa naman ay sa translation siya or ito. Siya kapag gagamitin natin sa mga tao, ito kung gagamitin natin para sa mga bagay in general. Or sa English, it or he. It or he. At ang huwa ginagamit natin para sa mudhakkar, para sa panglalaki, at ang hiya naman para sa pangbabae. So sinabi ni Sheikh Al-Fawzan, yatakhabbatuna fi ma'na at-tauhid ma huwa. Nalilito o naliligaw sila sa kahulugan ng tauhid. Ano ito? Nalilito sila o naliligaw sila sa kahulugan o sa meaning ng tauhid. Ano ito? At ang next na phrase ay wayatakhabbatuna fi ma'na shirk. Wayatakhabbatuna fi ma'na shirk. At nakuha na natin ng buong words nito. At ang ibig sabihin nito ay at nalilito o at naliligaw sila sa kahulugan ng ashirk. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. At ang word na kullun, pwede natin i-translate as lahat or bawat isa. Lahat o bawat isa, depende sa context ng sentence. At sa English, each one or everyone. Each one or everyone. At ang next na word ay yufassiruhuma. Yufassiruhuma. At ang singular nito ay yufassiru. At ang huma ay pronoun na nagpapahiwatig na ito ay musanna. Ang tinutukoy dito ay musanna. Bumabalik sa dalawang bagay, which is tawhid at shirk. At ang translation nito ay ipinaliliwanag itong dalawa. Ipinaliliwanag itong dalawa. Explain these two. Explain these two. At ang yufassir, dito rin, or dito kinuha ang word na tafsir. Tafsir ng Quran, or explanation ng Quran, kinuha sa word na fassara, yufassiru. At ang next na word ay ala. Ala. At ang ala ay maraming kahulugan, maraming translation. At mula dito ay sa. Sa. Or sa English, on. At ang next na word ay hawahu. Hawahu. At ang ibig sabihin ng hawahu ay kanyang kagustuhan. Kanyang kagustuhan. Or sa English, his desires. His desires. Hawahu, kanyang kagustuhan. Or pagnanais, kanyang pagnanais. Or sa English, his desires. At ang translation nito ay kullun. At sa sinabi ni Sheikh Al-Fawzan, kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Bawat isa ay ipinaliliwanag ito ayon sa kanyang kagustuhan o ayon sa kanyang pagnanais. Bawat isa sa kanila ay ipinaliliwanag itong dalawa ayon sa kanyang kagustuhan o pagnanais. At ang next na phrase ay walakin al-wajibu annana narji'u fi taq'idina ila al-kitabi was-sunnati. Walakin al-wajib annana narji'u fi taq'idina ila al-kitabi was-sunnati.
At ang ibig sabihin ng walakin, at previously nakuha natin ang word na walakinna. At ang walakin at walakinna, ang ibig sabihin ng dalawang ito ay ngunit or sa English but or however, pwede rin natin sabihin gayon paman. At ano ang pagkakaiba ng walakin at walakinna? Pagdating sa translation, generally parehas lang sila. Pero ang difference ay ang walakinna ay ginagamit para sa emphasis, para magbigay ng emphasis sa isang bagay. At ang walakinna, may impact ito sa i'rab or sa pagkakaiba ng harakat sa kalima or sa sentence. At so far regarding sa mga i'rab, sa nahwu and so on, hindi natin masyado ito i-explain kasi hindi natin klase tungkol sa, ang klase natin ay hindi tungkol sa mga bagay na ito. So if hindi ninyo maintindihan ang part na ito, so walang problema. Ang importante is makuha ninyo ang kahulugan ng bawat kalima at ang tamang haraka o tahrik, kung fatha ba ito, kasra or dhamma, and so on. At ang next na word ay al-wajib. Al-wajib. At ang ibig sabihin ng al-wajib ay ang kinakailangan. Ang kinakailangan or ang obligasyon. Ang obligasyon. Or sa English, the obligation or the necessity. The obligation or the necessity. Ang next na word ay annana. Annana. At ang ibig sabihin ng annana ay na tayo. Na tayo. At ang translation nito sa English ay that we. That we. The next na word ay narji'u. Narji'u. At ang ibig sabihin ng narji'u ay bumalik. Bumalik. Or sa English, return. Narji'u, bumalik or return. At ang ibig sabihin ng word na taka'idina ay pagtatag ng ating alituntunin. Kung tanggalin natin ang word na nun alif, ang matitira ay taka'id. At ang taka'id ay tulad ng kalima na al-qa'ida. At ang ibig sabihin ng taka'id ay ang paglatag ng ating alituntunin or pagtatag ng alituntunin o pundasyon. Or sa English, establishing our principle or establishing our foundation. At ang next na word ay al-kitabu. Al-kitabu. At ang ibig sabihin ng al-kitabu ay ang aklat. Ang aklat or the book. At ang tinutukoy dito ay ang Quran. Ang Al-Quran. At ang next na word ay was-sunnah. Was-sunnah. At ang ibig sabihin ng as-sunnah is, sa translation, pwede natin i-translate as as-sunnah. Pero kukunin natin ang definition ng as-sunnah. Kapag ginagamit ang word na as-sunnah, kasi ang sunnah, marami itong kahulugan, marami itong translation or possible meaning. So kung gagamitin natin ang as-sunnah kasama ang al-kitab o kitabullah, ang definition nito ay ma'udifa ilan nabiyyi sallallahu alayhi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatil khalqiyya aw khuluqiyya. As-sunnatu ma'udifa ilan nabiyyi sallallahu alayhi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatil khalqiyya aw khuluqiyya. So ang sunnah, meron itong 5 bagay. Ang mga bagay na ipinag-uugnay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa ang mga bagay na ipinag-uugnay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa una, kanyang mga salita. Qaulin, kanyang mga salita. Ang ikalawa ay fi'lin. Fi'lun o ang kanyang mga gawa.
ang gawain or ang action ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ikatlo ay takrirun. Takrirun, ang pagpapahintulot. At ang next ay, ang ikaapat, sifatul khalqiyya, mga katangian ng katawan o pisikal na anyo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mga katangian ng katawan o pisikal na anyo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o sifatun khuluqiyya, o ang mga katangian ng pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang limang bagay na ito, ang una, ang mga salita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mga gawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mga pagpapahintulot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mga katangian ng katawan o pisikal na anyo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at ang katangian ng pag-uugali ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang lima na ito ang sunnah. Kapag sasabihin natin ang sunnah, itong limang bagay na ipinag-uugnay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang ibig sabihin ng takrir, ang pagpapahintulot, ay ang mga bagay na ginawa sa harapan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi nagsalita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya nagsabi, mali ito. Bakit? Kasi obligasyon, wajib, kinakailangan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapag may gumawa ng isang bagay na kamalian sa harapan niya, wajib sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na i-correct niya ito. Itama niya ito at sabihin niya na hindi ito pwede or pwede ito. So kung may mga bagay na ginawa sa harapan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at hindi nagsalita ang Rasulullah at tumahimik siya, ibig sabihin kasama ito sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So halimbawa dito ay nagsala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng Salatul Fajr kasama ang mga sahaba, at pagkatapos ng sala, may isang sahabi na tumayo at nagsala ng dalawang raka'a. At pagkatapos siya magsala ng raka'atain, ang dalawang raka'a na ito, tinanong siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakit siya nagsala ng dalawang raka'a? Kasi hindi sinabi ng Rasulullah na may dalawang raka'a sunnah pagkatapos ng Salatul Fajr mubashara, na agad-agad. So sinabi ng lalaki na ito na late daw siya, natagalan daw siya sa pagdating sa Salatul Jama'a at hindi siya nakapagsala ng dalawang raka'a bago ang Salatul Fajr. Ang dalawang raka'a, may isang sunnah, dalawang raka'a bago ang Salatul Fajr. So hindi siya nakapagsala ng sala na ito. Kaya isinagawa niya ito pagkatapos ng Salatul Fajr. At tumahimik ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, inaproba niya ito or hindi siya nagsalita. Ang kahulugan nito ay pwede ito, ipinapahintulot ito ay, at matatawag ito na sunnatun taqririyah, o mga bagay na ginawa sa harapan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at alam ng Rasulullah at walang wahi, walang revelasyon na bumaba na nagsabi na bawal ito o mali ito. So ito ang definition ng as-sunnah. So sinabi ni Sheikh Al-Fawzan, walakin al-wajib annana narji'u fi taq'idina ila al-kitabi was-sunnati. Ngunit ang kinakailangan ay bumalik tayo sa paglatag ng ating mga alintuntunin, paglatag ng ating mga prinsipyo sa aklat at sa sunnah. Ibig sabihin sa Quran at sa sunnah. So anumang prinsipyo na meron tayo sa buhay, dapat ibalik natin o anumang prinsipyo ang gagamitin natin, kinakailangan na balikan natin ito sa Quran at sa sunnah. Sinabi ni Sheikh Al-Fawzan, liyakuna hadha at-taq'idu taq'idan sahihan salima. Liyakuna hadha at-taq'idu taq'idan sahihan salima. At ang ibig sabihin ng liyakuno ay upang maging. So that it becomes. Hadha nakuha na natin, at taq'id nakuha na natin bago lang. Sahihan,
ang origin nito is sahihun. At ang ibig sabihin ng sahihu ay tama or correct. Tama or correct. At ang next na word ay salimun. At ang ibig sabihin ng salimun ay maayos. Maayos o tulad siya ng tama or sa English, sound. So ang translation nito, liyakuna hadha taq'idu taq'idan sahihan salima, upang ang pundasyon na itinatag ay maging tama at maayos. Upang ang pundasyon na itinatag ay maging tama at maayos. At ang next na word ay ma'khudhan min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ma'khudhan min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. At ang word na ma'khudhan, ibig sabihin kinuha. Kinuha or sa English, taken. Min kitabillahi wa sunnati, na nakuha na natin ang mga words na ito. Ang rasulihi, ibig sabihin kanyang sugo. Kanyang sugo. Or his messenger. So ang translation nito ay ma'khudhan min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, at kinuha mula sa aklat ng Allah at sunan ng kanyang sugo, naway itaas ng Allah ang kanyang antas at bigyan ng kapayapaan. At kinuha mula sa aklat ng Allah, kinuha mula sa aklat ng Allah at sunan ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. At ang last na phrase para sa araw na ito ay la siyama fi hadhaini al-amrayni al-azimaini at-tawhidu wash-shirk. La siyama fi hadhaini al-amrayni al-azimaini at-tawhidu wash-shirk. At ang ibig sabihin ng la siyama ay lalo na. Lalo na. Or especially. Sa English, especially. Fi, nakuha na natin. Hadhaini, nakuha na natin. Al-amrayni, nakuha na natin. Ang al-azimaini, nakuha natin ang word na azimun sa dua ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. As'alullah al-karim, Rabbal arshil azim. So ang al-azim ay mufrad, pang-isahan. At ang al-azimaini naman ay para sa pangdalawahan, muthanna. At ang ibig sabihin nito ay dakila o great. So ang translation nito, la siyama fi hadhaini al-amrayni al-azimaini at-tawhidu wash-shirku. Lalo na sa dalawang dakilang usaping ito, ang tawhid at shirk. Lalo na sa dalawang dakilang usaping ito, ang tawhid at ash-shirk. So basahin natin ang translation ng lahat na nakuha natin para maintindihan natin ang sinabi ni Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Naam. Sinabi ni Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, ma hiya al-qa'idatu fi tawhid? At ano ang alituntunin o prinsipyo sa tawhid, tungkol sa tawhid? Wa ma hiya al-qa'idatu fi shirk? At ano ang alituntunin tungkol sa ash-shirk? Lianna kathiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadhaini al-amrayni. Dahil ang karamihan sa mga tao ay nalilito sa dalawang usaping ito. Yatakhabbatuna fi ma'na at-tauhid ma huwa, nalilito o naliligaw sila sa kahulugan ng tauhid. Ano ito o anong ibig sabihin ng tauhid? Wa yatakhabbatuna fi ma'na ash-shirk, at naliligaw sila sa kahulugan ng ash-shirk. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Bawat isa sa kanila ay ipinaliliwanag ang dalawang ito ayon sa kanyang kagustuhan o pagnanais. Walakin al-wajibu annana narji'u fi taq'idina ila al-kitabi was sunnah. Ngunit ang kinakailangan ay bumalik tayo sa paglatag ng ating mga alituntunin, ang ating mga prinsipyo, mga pundasyon sa aklat ng Allah at sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna hadha at-taq'idu taq'idan sahihan salima, upang ang pundasyon na itinatag natin ay maging tama at maayos. Ma'khudhan min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, na kinuha mula sa aklat ng Allah at sunan ng kanyang sugo, naway itaas ng Allah ang kanyang antas at bigyan
ng kapayapaan, la siyama fi hadaini al-amrayni al-azimaini at-tauhid wa shirk. Lalo na sa dalawang dakilang usaping ito, ang tauhid at ang ashirk. So dito tayo magtatapos para sa araw na ito. Kung may mga bagay na hindi klaro sa inyo, kung may questions kayo, clarifications, pwede ninyo i-send para masagot natin. At para sa mga hindi pa nakatake ng quiz, so rajaan, hopefully na mag-take kayo ng quiz para malaman natin kung naintindihan natin ang dars natin, ang lesson natin or hindi. At may isa na nagtanong or nagsuggest regarding sa quiz na gawin na kung pwede gawin true or false or multiple choice. At ang sagot ko dito is layang bagiin dito maganda overall ang quiz or ang exam tungkol sa din natin ay pamamagitan ng multiple choice or true or false. So halimbawa kapag may lalapit sa atin at magsabi, ano ang ibig sabihin ng at-tauhid? So hindi siya magsasabi na A, monotheism, B, polytheism. So, syempre, kailangan mo isagot. At kapag ilalagay natin ang sagot, halimbawa multiple choice or true or false, ang resulta nito ay magiging mahina ang isang estudyante. Magiging mahina ang mga estudyante. Kaya gawin natin ang quiz natin as is. Tatanungin ko ang katanungan, ang question, at sa baba is isasagot ninyo. So may nagtanong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pwede po pakiulit ng definition ng takriran at pakidictate rin po sana ng spelling ng Arabic. Barakallah fik wa fik barakallah. Ang takrir, ang spelling nito ay ta, qaf, ra, ya, qaf. Ta, qaf, ra, ya, qaf. Takrirun. At ang definition ng takrir ay ang mga bagay na ginawa ng mga sahaba radiyallahu anhum sa harapan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pero hindi ito ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi na ginawa. So may bagay na ginawa ng mga sahaba sa harapan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tumahimik ang Rasulullah. Hindi siya nagsalita. Ito ang definition ng takrir. At ang example na binigay natin ay ang sahabi na nagsala ng 2 rak'a pagkatapos ng Salatul Fajr at ang niya niya, intention niya is ang 2 rak'a bago magsagawa ng Salatul Fajr. At hindi nagsalita ang Rasulullah, so ibig sabihin, makonsider ito na sunnah ng Rasulullah pero sunnatun takriri. Sunnatun takririyatun. So, ibig sabihin, ang sunnah na, or sa English, minsan tinatranslate nila ito as silent approval. Hopefully clear yun. And so kung hindi clear, pwede ko i-explain ulit. And then lastly is, regarding sa mga notes na na-take ninyo, so mas maganda is i-review ninyo together after ng klase, pakinggan ninyo ang audio ulit. Baka may hindi kayo nasulat o naiwan or mali ang nasulat ninyo, para ma-make sure ninyo na tama ang nasulat ninyo. And afterwards, if gusto ninyo na ipa-check sa akin labas, pwede ko i-check inshallah. So almuhim, ang importante is masanay tayo or maging consistent tayo sa ganitong gawain. Kung saan nagsusulat tayo para masanay tayo, para pagdating natin sa mga majalis ng mga ulama is nasanay ng kami natin sa pagsusulat, at pagkatapos is i-review natin kasama ang mga kakilala natin o kasamang pamilya natin para hindi mawala ang nalalaman natin. So hanggang dito na lang at ma'adhiratan dahil natagalan tayo sa klase na ito. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.